Para wala na sila, para manahimik ng lahat, huwag na lang tayo mag-EDC. Para tahimik na ang kabuoang paligid. Diba? Ayun na guys. Muli nagbabalik po yung lingkod, isang mapagpalang araw gabi sa ating lahat. Saan na kayong sulok ng mundo, ayan, may galang shoutout po sa inyo. Ayan, narinig naman ninyo sa ating intro, ang sabi ni Edo, para matahimik na ang lahat, huwag na tayong mag-EDC. Yan, narinig naman po ninyo, ano po, yan. At ang gugustuhin talaga yan, Edo. Wala tayong magagawa. Para wala na sila, para manahimik ng lahat, huwag na lang tayo mag-EDC. Para tahimik na ang kabuoang paligid. Para matahimik na ang lahat, huwag na lang mag-EDC para tahimik na ang paligid. Pag umayaw, pag ayaw na at pagod na, stress na, dahil sa alam nyo na mga issue, anytime, pag talagang ayaw na ni Edo, wala tayong magagawa guys, maaaring mangyari yan. Pero ayun na. At marami ang mga issue. Sino ba ang isa pa dito yung naging topic ni Kuya Bal kagabi, hindi natin kukuhaan muna ng video clip at wala pang 24 hours. Pero 12 hours, pwede na. Yan, pwede na. 12 hours kasi live, pwede reactionan. Doon ay meron lumalabas na meron kasabwat. At isa na napangalanan doon sa Red Zane. Na di umano, si Beyonce at saka yung nanay ni Beyonce ay kasama daw ang sponsor, naka-add sa group chat yung mag-ina. Yan, pero hindi muna tayo dyan magta-topic. Mamaya na natin ita-topic to. Eto na, para matahimik na ang lahat, wag na lang mag-EDC. Ang sabi ni Edo, maaaring mangyari. Dahil sa mga ka-estresan at baka pagod na rin sa basher, noon pa man, maraming basher. Na kung tutuusin, kung siya lang magbablog na kanya ng sa charity works, ay payapa ang kanyang buhay. Siguro napapagod na rin, na-stress na rin at sumabog na, hindi na nakapagtimpi at nakapagpahayag na rin ng kanyang saloobin na sabi na niya na mga dating sponsor ay gusto ipaghiwalayin ang EDC. Hinahinay sa mga dating sponsor. Dahil hindi po makakatulong sa inyo yung kagustuhan ninyo. Hindi rin po pwedeng sakupin ninyo si Edo sa mga kagustuhan ninyo. Hindi po robot si Edo na isang pindot nyo lang sa remote ay gagalaw na. Ano po? At ito ha, pakinggan nyo muna guys bago tayo mag-topic. Nakatailo ko, bahing ako ng bahing kanina. Ito guys, amoy pintura kasi. Nagpintura ako dito. Ayan, iba na yung background natin. Ito na, pakinggan nyo muna. Sa mga taong naninira, hindi ko alam kung bakit galit na galit sila sa akin. Hindi ko alam. Wala kang gagawing tama. Hindi pwede makipaghalubilo sa kapwa. Mali. Pag nakahalubilo ka sa mali pa rin. Ito guys, i-explain ko lang sa inyo, no? Huwag nating alisan ang karapatan sa Edo na makihalubilo or makipagkita sa sponsor. Bakit po? Unang-una, ito ha, dalawa po ang karakter ni Edo. Yung ibang mga, parang may lumalabas at panibuguin yung iba dahil nakipagkita noon kay Gina Pablo. Sorry po, mawalang galang kay Madam. At ito lang naman ay napapag-usapan, no? Para sa kaalaman po na lahat, dalawa po ang karakter na Edo. Una-una, bago pa siya na I-Love Team, siya po ay charity vlogger. Charity vlogger po siya. Bago pa siya naging leading man. Nako, kung siya man po ay nakikipagkita sa sponsor, meron siyang mga sponsor, yung siya lang talaga yung ni-sponsoran to support, yung sponsor na yun, support sa kanyang charity vlog. Kung siya man po ay nakikipagkita sa sponsor, wala namang problema. Kasi nga, sponsor niya yon, hindi siya nag-i-sponsor para sa love team. Support sa Edo na kanyang sponsor kung ano siya as charity vlogger or kung gusto man siyang bigyan ng pera para sa kanyang sarili. Hindi po natin pwedeng hadlangan yan, tigilan na kalab team mo si Beyonce. Hindi ka pwedeng magkipagkita dito kasi may Beyonce ka na nga ano na lang, masasaktan kami or naninibugho kami, nasiselos kami. Hindi po, dahil ang sponsor po ay hindi yan nagsusupport para lang sa love team. Yan ay nagsusupport. Dahil sabi ko nga sa inyo, dalawang karakter ni Edo, charity vlogger and leading man. No? Kaya kung siya man po ay makipagkita or makipaghalubilo sa iba, ay wala po tayong magagawa. No? At magpapasalamat tayo. Dahil siya nga ay charity vlogger, meron siyang charity works, pero nasalang sa love team to support yung programa ni Kalinga Prab and support din ang beneficiary. Iyon, malinaw po, hindi tayo dapat
magsasabi na, ano, huwag ka makikihalubilo, alam mo na mayroon ka ng Beyonce, bakit ka pa nakikipagkita dyan? Mali po, hindi po natin pwedeng pakialaman na buhay niya yan. Siya nagdadrive sa buhay niya. Hindi po tayo pwedeng manghihimasok at magsasabing huwag ka makikipagkita. No, yun na ini-explain ko lang sa inyo. Kahit tumulong ka, mali pa rin. Bawal ka hindi niyo po makokontrol ang tao. Sarili niyo lang po makokontrol niyo. Kaya, pasensya po sa mga nagagalit. Sa mga din yung nagagandaan na mga kilos natin. Pasensya na, pero wala po kayong magagawa kasi buhay ko naman po ito. Tama, buhay mo yan. Ikaw nag-drive sa buhay mo. Okay, go. Go lang ito. Yes. Yung mga naninira, yung pong may galit sa atin, yung mga gusto tayong siraan kay Beyonce, gusto kaming paghiwalayin, yan ang hindi nila alam. Hindi nila alam. Hindi nila alam nila motibo sa mga kanilang ganyan, di ba? Yung galit nila sa atin, ay parang hindi yung normal na galit lang na parang gusto nilang manira lang talaga dahil gusto kang siraan. Parang ganun eh. Madami na po yan. Hindi lang po yan dati pa. Dati pa meron na, no? Kaya pa nung kay Erica Days. Tuloy tayo. Hanggang ngayon. Normal taga may mga toxic na ganyan. Marami toxic talaga. Hindi lang nila nagugustuhan. Lalo na yan, di ba? Tapos pagka nawala, wala na sila. Malipat sila sa kabilang maninira sa kabilang. Yun. Pagka nawala na, love team, doon labas baba sa Edo. Pero gusto nila, pero ayaw nila kay Edo. Tapos ngayon, pag mailipat, may salag sa ibang love team, doon labas na ang babas, halo-halo na. Eto na. Doon tayo sa topic na si Beyonce at si Mama ni Beyonce ay kasama daw doon sa group chat. Nasa live po ni Kuya Bal yan, kagabi. Ang akin lang dito, bakit naandoon sa group chat, sino ang nag-add? Pero may pinangalanan si Kuya Bal, isa si Red Zane, at meron pang isa, sino ba? Si Doc Love ba? Ito ang sa akin lang, dapat ang mga kalingap na nandyan na humahawak sa love team or may connection sa mga sponsor, iwasan po natin na sila ay mai-add sa mga group chat na may kasamang sponsor dahil doon, yun po ay para maiwasan yung pagkakaroon ng wakwakan. Hindi po dapat yan sinasama, kasi yung rules kasi, bawal rumekta or bawal makipag-usap ang beneficiary sa mga sponsor dahil nagkakaroon po ng direct contact. And nasusulsulan. Hindi man, may chat si Beyonce kagabi. Ito, itatapik natin mamaya. May chat. May comment, nakapin doon kay Dr. Love. Kagabi. At sinasabi nga po doon, hindi naman daw po siya nagpapasulsol. Naiintindihan. Pero, pag sinabing kasama sa group chat, or ano man yan, nagkakaroon ng direct contact sa sponsor, yung isip ng sponsor naghahalo-halo kasi siyempre, yung iba makakaintindi, yung iba ay hindi. Kaya maiwasan sana sa pangunguna ng mga nasa loob ng kalingap na merong contact sa sponsor, dapat kayo sawayin ninyo. Yon. Pero ito na, sawayin ninyo. Or kayo mismo magsasabing, hindi po pwede ma'am na isama natin sa group chat yung mga beneficiary kasi baka po tayo ay mabuking, mabutasan po ay ang malalagay sa alanganin ay ang beneficiary. Yan. Ang beneficiary, yan. Napangalanan si Red Zane sa live ni Kuya Bal. Huwag tayong gumawa ng hakbang na ito ay ikakasira ng beneficiary. Yun lang, magiging maingat tayo. Lalo na pagdating din sa pera, magiging maingat tayo. Ako ay merong team. Pero hindi po ako yung tipong meron tayong pag-aambagan, meron ganito, walang ganon. Kung magbigay, kung walang paalala, walang announcement, meron tayong kailangang pagpunan ng pera ganito, pag mag-ipon, walang ganon. Yan. Eto na. Sabi ni Edo, wag na lang daw mag-EDC para sa ikatatahimik na lahat at sa ikatatahimik ng paligid. Para payapa. Napagod na rin, napapagod na rin siguro dahil sa sobrang dami ng mga toxic at mismo mga sponsor pa ang gumagawa ng issue. Bibitaw ba? Maaari bang bumitaw si Edo? Iwanan na lang ang EDC at mag-focus siya sa kanyang charity works. Hindi naman siguro kailangan ni Edo maghapit na maghapit or
sumalang sa love team para makakuha din ng mga sponsor ng pera na binibigay ng mga sponsor. Hindi naman siguro yan maghahapit ng ganyan. And meron siyang YouTube channel. Mag-upload ng isang video, may kita na. Mag-live, may palipad, may kita na. So, kompleto na yan. Okay na yan si Edo, hindi na yan siguro maghahapit, no? Anytime, pwede niyang iwanan ang love team kung may mga sponsor na patuloy ninyong dinidistract at naiirita na, nadidismaya na si Edo. Paano naman po ang love team na EDC? At paano po dito si Beyonce? Si Beyonce po ang malalagay sa alanganin dahil sa mga kagustuhan ng mga sponsor na sila ang masusunod or kumukonta kay Beyonce at ang gustong mangyari ay baka pahiwalayin na si Beyonce, wag nang mag-love team kay Edo. Sa iniisip nyo yan, sa ginagawa nyo yan, hindi po iyan makakatulog at sana nga kagaya ng sinabi ko kagabi sa aking live, lumugar tayo sa dapat kalugaran. As sponsor, tulong, ang support lang ninyo is financial support or magpadala ng pera. Pag naipadala na po ang pera, wag na tayong maraming dikta. Nako, hindi makakatulong yan. And sabi ko nga sa inyo, si Edo, kung yan po man ay makipagkita kahit kanino, wala po tayong magagawa. Dahil sabi ko nga sa inyo, meron man yan mga sponsor, nakikipagkita man yan sa sponsor, hindi yun dahil sa kanilang love team. Siya po ay isang charity vlogger. Kung yung sponsor na yon ay nagsusupport sa charity vlogger, wala tayong karapatan, pigilan, or hadlangan. Dahil, naku, ang laking bagay na si Edo po ay naandyan, nakalab team si Beyonce. No? Paano po si Beyonce ngayon? Ayan, kay Beyonce, sabi naman ni Beyonce sa kapin, sa comment section, sa live chat, kay Dr. Love, ay hindi naman daw po siya nagpapasulsol. Okay, hindi man. Ang tanong, sumama nga ba? Kasama nga ba si Beyonce at ang kanyang mama sa group chat? Kasama ang mga tita, ang mga sponsor. Pero sabi niya, hindi raw siya nagpapasulsol. Yun yung kanyang comment. Pero hindi ko alam kung kasama, kung ano ang masasabi doon ni Beyonce. Basta ang narinig ko lang, ang nabasa ko, hindi ko kasi na-play yung live ni Dr. Love dahil katabi ko yung anak ko natutulog ay magigising kaya hindi ko na na-play. Pero nakita ko lang doon, nakapin, na hindi daw siya nagpapasulsol. Okay, nandun na, naiintindihan. Hindi nagpapasulsol. Pero, meron na nangyari. Yung dapat nating maiwasan. Dahil nangyari na, yung mga hindi dapat nangyari, marami na nagsabi na hindi po ako aalis sa Kalingap. Tapat po ako sa Kalingap. Ilan na? Ha? Umpisahan pa ba natin? Kay Ate Maylene, ang dami. Kay Erica, sino pa? Yung iba pa ay nandyan. Hindi raw aalis sa Kalingap, pero nandyan, nawakwak. Dahil na-operan ng malaking halaga. Yon, no? Na-opera ng mga ibang wakwak na sponsor. Yan. Pero ayun na, sa akin lang dito, anytime, pag gusto ni Edo, pagod na si Edo siguro, dahil sa pambabas ng iba, siguro napagod na. No? Pag anytime na gusto niya talagang umalis, wala po tayong magagawa. Karapatan niya ni Edo, pag ayaw niya. Kaya, ano ang magagawa ninyo? Pag si Beyonce ay nalagay na sa alanganin at wala na. Pag sinabi ni Edo na stop na, kasi may bahay naman na, pagod na rin ako. Hindi yan mahihimok ni Kalingap Rap. No? Dahil pinagkakaisahan, sinisiraan at ang gusto ay magiba or masira na ang love team. Hindi po makakatulong sa mga sponsor. Umayos po kayo. Tsaka hindi po dapat ganito na kayo, ito, yung mga ibang mga naandyan na Kalingap na ayon doon sa live ni Kuya Bal ay gumawa daw ng group chat kasama ang mag-ina. Ang mali, wrong move yan. Dahil noon pa man ay alam na ninyo na talagang bawal, sana wag gawin. Ay, may isa sa alang-alang tayo dito, yung sila Beyonce, paano ang mangyayari po? Paano na ang mangyayari pagka ganyan na, kumbaga, na stress na si Edo, umayaw na si Edo, baka isa pa din yung magiging dahilan kung mismong yung sponsor na yung mga titas na yan ay baka kasabwat pa rin yung mga kontak na nandito sa loob ng Kalingap. For example, halimbawa nga si Red Sain na pangalanan kagabi ay kasabwatan ni Red Sain. For example, kasabwatan ni Red Sain, itong mga titas na to, yung mga sponsor na to, ay baka sa Edo ay mairita dahil kayo ay nakikipagsabwatan sa mga sponsor. Paano na ang mangyayari pagkaganyan? Mismo na sa loob ng Kalingap ang nakikipag-sabwatan sa mga titas. Ano ang nangyayari? Alam nyo ba, pag sinabing sponsor, alam nyo ba kung ano yung
ang ginagawa ng sponsor, pera. Nagbibigay sila ng pera. Yun po yun. Kaya sana sa mga taga-Kalingap, yung iba, baka kayo nasisilaw, baka kayo ay pagka kayo naaabutan ng sponsor at nauutusan na ganito, ganyan, gawa kayo ng gimmick para magka-issue, para wag nang matuloy, mabuwag na yung EDC. Baka hindi po nyo alam. Hindi po si Edo dito ang mawawalan. Ano po? Sa Edo, binata, walang obligasyon and may kita sa kanyang channel. Sino po ang masisira dito, ang mawawalan? Ang malalagay sa alanganin si Beyonce. Ayan. Mga nasa loob ng Kalingap, ha? Merong live si Kuya Bal. Guys, panoorin niyo po yung sa live ni Kuya Bal. May pinangalanan na si Kuya Bal. Baka kayo mismo ang kuntakan sa sponsor at kasama, ay naku, Diyos ko. Ay, wag ninyo sagarin sa Edo. Ito kasi kung i-analyze ko to, paanong nakapasok si Beyonce doon sa loob ng group chat kasama yung nanay? Sponsor lang ba ang gumawa ng group chat? At ini-add si Beyonce? Pero sabi nga ni Beyonce, hindi naman daw siya nagpapasulsol. Pero, ang tanong, ay kasama ka ba doon sa group chat? I-reviewin ko ulit yung kay Kalingap, ay kay Doc Lam. Pero yun na nga, sana maiwasan yung mga kontak ng sponsor sa loob ng Kalingap. Maiwasan ninyo na kayo, yung mga nasa loob ng Kalingap na may kontak ng sponsor, kayo dapat ang aayos, kumbaga, ilagay ninyo sa tama. Pagka may konting sigalot, may konting ganyan, nasamaan ng loob, ayusin agad. Para hindi lumalala. No. Kasi kung ganyan na nangyayari, na mayroong mga ibang nagmamani obra pa, maliban doon sa sponsor, kung meron pa ibang nagpapalakad niyan ng mga ganitong galawan, baka isa pa rin yan sa kadahilanan na baka ika-stress ni Edo. Sa totoo lang, pagka mayroong mga gumagalaw pa dyan, at napangalanan nga ni Kuya Bal doon sa live kagabi, ay wala tayong magagawa, walang sisihan. Kasi kami, pagka nandyan at mapupuruhan sa Edo, magsasalita kami ang didepensa dahil sino ba naman talaga nga ang matutuwa pagka gano'n ang nangyayari? Ikaw na yung bugbog sa pambabas. Ginawa mo na ang lahat, nakatulong ka na at lahat, bugbog ka pa, binugbog ka na. Tapos yung iba naman, kung mismo na sa loob nga na Kalingap, ang gumagawa ng ganitong way na makasama doon sa group chat, teka muna, ayusin ninyo. No? Kasi, mahirap ito na, kung pagkasabihin na natin si Edo, kung ano man yung tagumpay na narating ni Beyonce, for example, halimbawa, kagaya niya, may mga malakbongga, pinakamalaki bahay kay Beyonce, bonggang-bongga. Isa si Edo dyan sa haligi. Yung parang, kung baga sabihin na natin sa puhunan, puhunan, ang laki. Si Edo ang puhunan, sa totoo lang. Wag kayong magagalit, guys, ha? Sa aking video na to. Huwag kayong magagalit. Isa si Edo sa puhunan kung bakit successful si Beyonce. Ano po, real talk po ito. Derisaha tayo. Isa si Edo sa puhunan. Sa tulong ng Kalingap, maliban sa Kalingap, kung hindi dahil kay Edo, hindi po magkakaroon ng ganitong kayabong na love team. Kaya sana sa mga tita, hinahinay po tayo, ha? Kasi hindi po makakatulong yung ginagawa ninyo. Isang igap lang yan. Pag sinabi ni Edo, ayaw ko na. Pagod na ako, bugbog na ako. Ako pa ang masama. Ako pa ang mali. O, di ba? Ako, pagka ganyan sasabihin na, ako pagbabawalan. Bawal makipagkita doon. Kung nag-o-offer yung sponsor ng pera para sa kanyang charity works, aayawan mo. Dahil merong supporters na magsaselos. May mga sponsor na magsaselos. Kung yung charity works mo, syempre kailangan ng budget yan. Nakikipagkita, nakikihalubilo, o nakikipagkumustahan, bawal pa rin. Dumating ang sponsor, nakipagkita, dahil syempre gustong makadaupang palad, makamayan, masilayan, bawal din. Kasi may naninibugho. Diba? Mahirap nga din naman pala sa part ni Edo. Parang iba, sa bagay, artista. Ganyan talaga, ganyan kasalimuot si showbiz. Pero Edo, ito lang masasabi ko kay Edo. Siguro, para sa akin, maging strong ka lang. At sabi mo naman din noon, ito baka sabihin naman ninyo, parang sulsul pa ako kay Edo. Hindi. Maging strong lang sa Edo. At sinabi naman din ni Edo na noon pa man ay may mga basher na. Nung panahon pa nila Erica, before pa, kina Reyna, marami ng basher at hindi nauubos ang basher, nanganganak pa. Strong ka lang. And sabi ko nga sa iyo, nandyan, okay naman si Beyonce, wala naman problema kay Beyonce at nagkakaunawaan naman kayo ni Beyonce. I mean, close sila, parang ganun. Siguro, tiis-tiisin na lang. Kung matitiis pa, ha? Kung kaya pang tiisin ang lahat-lahat ng pangbabas at pangungutya or paninira ng iba,
hanggat kaya mong tiisin, tiisin alang-alang kay Beyonce. Pero kung hindi na kaya, at pagod ka na, pwede naman yun lang, guys, ang aking masasabi. Kasi hindi natin pwedeng isabak natin yung ating sariling latang-lata na tayo, nadidismaya na tayo, pagod na tayo, suko na tayo. Hindi natin pwedeng isabak natin yung sarili natin kahit nandun na, darating na tayo doon sa puntong gusto mo na sumigaw, gusto mo nang humiyaw, gusto mo na magbasag para lang ma-release na yung pagod mo, yung inis mo, yung stress mo. Huwag natin hintayin pa sa ganun. Na ikaw na mismo yung sasabog na talagang pigil na pigil. Ito, yung kay Edong ito, parang pigil na pigil pa to yung pagsasalita ng Edong na to eh. Pag pagod na, ipahinga. Pero, sabi ko nga sa iyo, hanggat kayang tiisin, tiis-tiis lang, alang-alang kay Beyonce. Pero, eto na, malapit naman na matapos yung bahay ni Beyonce at malilipatan na. Salamat sa mga sponsor. Pero sa mga sponsor, hinay-hinay lang tayo. Dahil hindi po yan the remote. Hindi po ito, tao po sa Edo at may puso damdamin, marunong din po yan makaramdam ng pagod, stress, ha? At lumugar tayo sa dapat kalugaran. Kung hanggang saan lang ang limit nyo, doon lang kayo sa mga sponsor. At wag po natin sanang stressin. Wag tayo magbigay ng ka-stress at sa mga kasama dyan na kay boys na may contact, direct contact doon sa sponsor. Sana ay ayusin nyo. Baka isa din yan sa ikinaiinis na Edo dahil kayo ay meron yung mga mismo kasama sa Kalingap ay may direct contact nga dito sa mga sponsor ay baka isa rin yan sa magiging isipin pa rin ni Edo na kayong mga, yung pinangalanan doon sa Red Sign eh, ni Kuya Bal tapos baka nakikipag-usap doon sa sponsor, tapos baka ang labas pa ay kakampi ng sponsor. Paano naman? Siyempre, maiirita dito sa Edo pagka ganyan, ay sa part ko nga, ay pagka ako ganitong naiinis na ba, ay may bahay na si Beyonce, enough na. Edi, ganun ang mangyayari doon. Pero sinabi ko na kanina hanggat kayang tiis muna Edo. Pero pagka hindi na kaya at kailangan mo ng pag wala na talaga, magbasag na, durugin na, wag nang hintayin humantong ka sa ganun. Pero bilang pagsuporta sa programa na lang ni Kalinga Prab, ay tiis. At ignore mo na lang yung mga maaaring nakakasagap ka sa kanila ng ka-stressan. Ignore mo na. Yun lang yun, guys. No, ito mahirap sa totoo lang. Mahirap, minsan na-experience ko rin yan. Hindi ako na-stress dahil sa basher. Immune na ako sa basher, wala na kahit ano, kasi sa tagal na rin panahon sabi nga na ito, sa tagal ng panahon, nababash siya. Pero ako, pabor pa sa akin. Kung mayroong magta-topic sa akin, na ako'y inireribatan, pabor sa akin yan. Kaya minsan, mga relatives ko, binabakbakan ka nito, banatan mo din. Di ba? Ganun. Kumbaga parang pabor na sa akin kasi magkakaroon ako ng content. Yun. Ayun na, guys. Love. Sana, sa mga kasama dyan sa Kalingap, ay hinahinay din. Baka nga, may pinangalanan kasi si Kuya Bal sa kanyang live Baka nga, isa rin niya sa kinainisan na Edo, hindi lang yung nagsasalita. Dahil, syempre, nasa loob ng, dito, sa loob ng Kalingap, magkakasama. So, mas maganda, tikong bibig. Pero kung maaari, ay hinay-hinay. At pag-isipang mabuti, no. And kay Beyonce, ay wag sasama sa group chat. Yun. Dahil mabubutasan ka talaga. Ayun na guys, abangan nyo ako sa akin next video. Click naman po ng thumbs up na sa ganun Xbox sa palasa ni YouTube. Ang tanong, ano sa palagay ninyo? Matitiis pa ba ni Edo? Or iiwan na? Or total na pabahaya na si Beyonce? Itutuloy pa ba o iiwan na ni Edo ang EDC? Comment lang kayo guys at pag-usapan natin sa comment section. Bye-bye.